My God, Adrian, ikaw na ang magdesisyon. Gusto mo bang sirain ng babaeng ito ang kinabukasan ng buong angkan natin dahil lang sa inggit at kasakiman? Iyon ang matinis at nanggigigil na boses ni Doña Victoria habang marahas niyang inihagis sa sahig ang isang mamahaling lumang diamond necklace. Ang mga brilyante ay kumalat sa makintab na sahig ng marang, yang sala sa simula pa lang ng gabing yon. 4 na taon ko ring tiniis ang paghamak nila sa akin bilang isang hamak na dating kasambahay na sinuwerte lamang mapang-asawa ng kanilang bunsong anak. Ngunit ang paratang na ito ang pinakamabigat na latigo na humagupit sa aking pagkatao. Si Adrian, ang asawang nangako sa akin sa harap ng altar na poprotektahan ako laban sa buong mundo, ay tumayo sa tabi ng kanyang ina na may malamig at blangkong mga mata. Ang lalaking minsan kong minahal ng higit pa sa sarili ko ay walang kibo habang pinaratangan akong nagnakaw ng mga pamanang alahas ng pamilya Monteverde upang ipantustos daw sa aking mahirap na ama sa Cebu. Ang tiyan ko na 8 buwang nagdadalang tao ay biglang kumuyog sa tindi ng stress at kakaibang kirot. Ang hininga ko ay nabuhol sa aking lalamunan. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pilit kong inabot ang gilid ng mesa upang hindi tuluyang matumba. Walang silbi ang pagpapaliwanag. Ang mukha ni Adrian ay sarado. Ang kanyang puso ay matagal nang binili ng kapangyarihan at apelyido ng kanyang ina. Gabi, pumirma ka na habang may natitira ka pang hiya. Ang malamig na sambit ni Adrian, ang tinig ay walang bahid ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Ibinibigay na namin sa iyong pagkakataong umalis ng may kaunting dignidad. Huwag mo nang hintayin pang pilitin ka naming lumabas na may bitbit na kaso. Diyos ko po! Ang mga salitang iyon ay mas masahol pa sa saksak sa likod. Ang pagmamahal ko sa kanya ay naging isang malaking biro. Isang larong pang-uri kung saan ang mahirap ay mananatiling mababa kahit anong pilit na umahon. Pilit kong hinawakan ang aking tiyan, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa aking mga pisingi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at pagkadismaya. Si Yvette, ang arkabektong mayaman na paborito ng biyanan ko, ay nakatayo sa sulok ng silid. May hawak na cellphone at tahimik na kinukunan ang bawat reaksyon ng aking pagkadurog. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa kanila. Kahit kailan, ang luha ko ay hindi magiging sandata nila upang yurakan ang aking pagkatao. Ang ulan sa Cebu, ng gabing iyon ay walang kasing bagsik, humampas sa mga bintana ng marang, yang Biatu Monteverde parang mga latigo ng galit at pagtataboy. Bitbit ang isang maliit na tilang bag at ang makapal, gasgas na kwaderno ng aking yumaong lola na naglalaman ng mga lumang alaala at kwento. Naglakad ako palabas ng malaking gate habang ang mga luha ko ay humalo sa ulan na bumabasa sa aking muka. Walang nagtangkang pigilan ako. Si Adrian ay nanatili sa loob, nagkikislapan ng mga ilaw ng mansyon sa likod ko, habang ang aking mga paa ay humahakbang sa putikan ng lansangan na may dalang mabigat na tiyan at basang-basa na katawan. Ang pagmamahal na inakala kong magligtas sa akin mula sa hirap ay isa lamang palasyon ng buhangin na gumuho sa unang hampas ng alon. Matapos ang mahaba at nakakapagod na biyahe sakay ng pampublikong sasakyan sa kabisitang madaling araw, narating ko ang munting kahoy na bahay ng aking ama sa tabi ng dagat sa Cebu. Si Mang Tomas, ang aking ama, ay nagising sa katok at sinalubong ako ng may halong gulat at matinding pagkaawa nang makita ang kanyang anak na buntis, basang-basa at nanginginig sa lamig habang nakatayo sa kanilang pinto. Gabi? Diyos ko! Anong nangyari sa iyo, anak? Ang nanginginig na tanong ni Itay habang inaalalayan ako maupo sa lumang bangko at mabilis na kumuha ng tuyong tuwalya. Hindi ko na napigilan. Sa mga bisig ng aking ama, tuluyan akong humagulgol ng malakas. Hindi dahil sa panghihina ng pagtataboy sa akin, kundi sa galit na nag-aapoy sa aking dibdib. Habang pinapainit ni Itay ang isang tasa ng kape, kinuha ko ang lumang kwaderno ng lola na iningatan ko sa loob ng aking bag. Nang buksan ko ang basa ng pahina upang patuyuin, may nahulog na isang nakatuping papel mula sa ilalim ng takip. Isuglumang kasunduan na may pirma ng yumaong matandang ginang Monteverde at ng mga matatanda sa nayon ng mga mangingisda,
nagpapatunay na ang lupaing kinatatayuan ng resort na yon ay may habambuhay na karapatan at daanan para sa mga taong bayan. Sa sandaling iyon, habang pinapanood ko ang liwanag ng gasera sa aming munting tahanan, naintindihan ko na ang kwadernong ito ay hindi lamang simpleng alaala. Ito ang susi na magpaguho sa buong imperyo ng pamilyang umapi sa akin. Ang hangin sa tabing dagat ng Cebu ay amoy alat at damo, ngunit ng umagang yon, ang katahimikan ng aming nayon ay nabasag ng ingay ng mga mabibigat na makina at truck ng konstruksyon. Sa malayo, natanaw ko si Adrian at si Yvette na sakay ng isang puting SUV, may dalang mga blueprint at sinusukat ang lupaing malapit sa aming tabing dagat para sa itatayong mega resort ng pamilyang Monteverde. Nakita ko kung paano itinaboy ng mga bayarang tauhan ng kumpanya ang ilang matatandang manging isda na tahimik na lag-aayos ng kanilang lambat sa dalampasigan. Si Mang Tomas, ang aking ama, ay lumapit upang mamagitan, ngunit tinulak lamang siya ng walang galang ng isang gwardiya hanggang sa mapaupo ito sa buhangin. Ang init ng dugo ko ay umakyat sa aking ulo. Hindi na ako nag-isip pa. Kahit hirap sa pagdadala ng aking malaking tiyan, naglakad ako palapit sa gitna ng init ng araw, hinawi ang mga tauhan, at humarang sa tapat ng sasakyan ni Adrian at Yvette. Nang bumukas ang pinto ng SUV, lumabas si Yvette suot ang mamahaling sunglasses at summer dress, habang si Adrian ay sumunod na may mukhang naiinis at napipilitan. "Gabi? Anong ginagawa mo rito?" Ang malamig na tanong ni Adrian habang mabilis na lumapit upang iwasan akong makita ng mga kasamang inhinyero. "Hindi ba't sinabi ko sa iyong, huwag ka nang magpapakita sa amin? Huwag mo kaming sundan dito para lang manghingi ng sustento." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking dibdib. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. "Hindi ako nandito para sa pera mo, Adrian. Nandito ako para ipaalala sa iyo na ang lupaing ito ay hindi sa inyo. May karapatan ng mga maingisda rito, at hinding-hindi ninyo kami mapapalayas ng ganito na lang." Tumawa ng pagak si Yvette, sabay hawak sa braso ni Adrian. "Oh please, Gabby. Pathetic naman ang drama mo. Lumayas na kayo sa lupang ito dahil binili na ng Monteverde Group ang bawat pulgada rito. Wala na kayo karapatan." Huminga ako ng malalim, hinawakan ng aking tiyan, at itinaas ang kwaderno ng aking yumaong lola ng may pagmamalaki. "Subukan ninyong galawin ang kahit isang dangkal ng lupang ito, at sisiguraduhin kong ang mismong korte ang magpapalaya sa inyo." Ang gabi sa tabing dagat ay payapa kung walang alon ng pag-aalala na pilit humahampas sa aming pinto. Habang tahimik kaming kumakain ni itay ng tuyo at kanin sa maliit naming lamesa, isang marahang katok ang pumukaw sa amin mula sa labas. Nang buksan ko ang pinto, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na polo ang nakatayo doon. Ang muka ay kulubot sa katandaan, ngunit ang mga mata ay matalas at pamilyar. Si Ati Alcantara, ang dating punong abogado ng pamilya Monteverde na matagal nang nagretiro. "Maari ba akong pumasok, Gabriela?" Ang mahinahon niyang tanong habang pinupunasan ng pawis sa kanyang no gamit ang isang panyo. Pinatulay namin siya at pinag-upo sa nag-iisang silya sa aming sala. Nang mailapag ni Itay ang isang tasang kape sa kanyang harapan, dahan-dahang binuksan ni Ate Alcantara ang kanyang dalang leather folder at inilabas ang isang dilaw na dokumento na kapareho ng selyo ng pamilyang Monteverde. "Nabalitaan ko ang ginawa mo kanina sa dalampasigan, Hiya." Ang panimula ng abogado habang nakatitig sa akin ng may paghanga. "At alam ko rin na hawak mo ang kwaderno ng yumaong Doña Victoria, ang lola ni Adrian. Ngunit may kailangan kang malaman na mas mabigat pa kaysa sa simpleng tala sa kwadernong yan." Napakunot ang noko. "Anong ibig niyong sabihin, attorney?" Nung nabubuhay pa ang matandang Donya, lihim siyang nagdraft ng isang opisyal na apendis sa kanyang huling testamento. Ang paliwanag ni Atu Alcantara habang ibinababa ang kopya ng dokumento sa mesa. Isang kasunduan na nagbibigay ng permanenteng karapatan sa mga mangingisda rito sa Cebu na gamitin ang baybayin ng walang sinumang makapagpapaalis o makakapagbenta nito. Ngunit noong pumanaw siya, tinago at pinunit ng kasaluko, yang Doña Victoria ang orihinal.
upang maaprubahan ang bilyon-bilyong pisong proyekto ng resort. Diyos ko po, ang revelasyon na iyon ay parang bombang sumabog sa aming munting tahanan. Ang buong imperyo ng pamilya Monteverde ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan at pagnanakaw. Gusto kong tulungan ka, Gabriela. Ang seryosong wika ng matandang abogado. Ngunit kailangan mong malaman na ang pamilyang Monteverde ay kakasuhan ka rin ng pagnanakaw at tontongan kapag lumapit tayo sa korte na yon nang walang sapat na pondo at proteksyon. Sila ay may kapangyarihan na durugin ka bago ka pa makagsalita. Natahimik ako. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa aking danggal bilang isang asawa. Ito ay isang digmaan laban sa isang higanting may hawak ng batas at yaman. Though, ang init ng tanghali ay sumasalamin sa puting buhangin ng dalampasigan nang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lumang mesa. Ang caller ID ay nagpakita ng isang pamilyar na pangalan, si Yvette. Nang sagutin ko ang tawag, ang boses ng babaeng arkitekto ay sinalubong ako ng malamig at mapang-uyam na tawa bago pa man ako makapagsalita. Gabby, darling, nalaman ko ang ginagawa mong pag-iikot at pakikipagkita sa mga lumang tauhan ng pamilya Monteverde. Ang panimula ni Yvette. Ang tono ay may halong matinding pagbabanta. Let's be realistic. Kahit anong gawin mong pagpapanggap na tagapagmana ng hustisya, wala kang laban sa pera namin. Isang tawag lang ni Adrian sa korte, maaari ka naming kasuhan ng pag-aangkin ng peking dokumento at pagnanakaw. Hindi ako nagpadala sa takot. Hinawakan ko ang aking tiyan at huminga ng malalim bago sumagot ng may matatag na tinig. Kung totoong ang peke ang hawak ko, Yvette, bakit kayo ni Adrian at ng biyanan ko ay napipilitang tumawag at magbanta sa halip na hintayin kaming magsapa sa hukuman? Takot ba kayong malaman ng mga mamumuhukar na ang resort ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng ninakaw na lupa? Sa kabilang dulo ng linya, ang pagtawang mapang-uyam ay biglang napalitan ng katahimikan. Narinig ko ang pagbabago ng boses ni Yvette, naging matinis at nanggigigil. You are playing with fire, Gabby. Kapag hindi ka tumigil sa kahangalan na ito, sisiguraduhin kong kahit ang panganganak mo sa susunod na buwan ay hindi mo masisilayan ng malaya. Papatirahin kita sa kulungan. Agad kong pinutol ang tawag at ibinaba ang cellphone sa mesa. Ang mga kamay ko ay nanginginig hindi sa takot kundi sa sukdulang galit sa kasamaan ng mga taong ito. Ilang sandali lamang ang lumipas. Tumunog muli ang telepon. Isang text message naman mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan ko ito, isang litrato ang sumalubong sa akin. Ang aking amang si Mang Tomas na naglalakad sa palengke ay sinusundan ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na sombrero kasama ang isang maikling mensahe. Isang maling galaw pa at ang matanda ang unang masasaktan. Diyos ko po, tinarget na nila ang aking ama. Ang mga taong ito ay handang pumatay at pumatay ng dangal para lamang sa kanilang bilyon-bilyong proyekto. Ngunit sa halip na manghina, ang takot sa loob ko ay biglang naging isang marahas na apoy ng paghihigante. Hinding-hindi ko hahayaang sakta nila si Itay. Ang gabi sa munting na yon ng mga mangingisda ay nabalot ng mabigat na pangamba. Matapos matanggap ang banta laban sa aking ama, tinipon ko ang lahat ng pinuno ng pamayanan sa aming maliit na sala sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang gasera. Ang mga mukha nila ay pagod at puno ng takot sa makinarya ng pamilyang Monteverde. Mga kababayan, alam ko ang takot sa inyong mga puso. Ang panimula ko habang nakatayo sa kanilang harapan, ang aking mga kamay ay nakahawak sa aking malaking tiyan. Ang pamilyang Monteverde ay may kapangyarihan, may pera, at may kakayahang bumili ng batas. Ngunit may isang bagay na wala sila, ang katotohanan. At ang lupaing ito ay hindi nila kailanman naging ari-arian. Itinaas ko ang kwaderno ng aking yumaong lola at ang kopya ng apendis ng testamento na ibinigay ni Ate Alcantara. Isa-isa kong ipinaliwanag sa kanila ang mga nilalaman nito. Ang karapatan ng mga mangingisda na manatili at magkaroon ng daanan patungo sa dagat. Ang mga pangako na binuwag ng kasakiman ng kasalukuyang Doña Victoria. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko.
ang pakiusap ko habang lumuluha ang mga matandang mangingisda sa aming harapan. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Kung ngayon pa lang ay magpapagapi na tayo sa takot, bukas ay mawawalan na tayo ng sariling tahanan sa sarili nating baybayin. Tumayo ang pinakamatandang mangingisda sa nayon, si Mang Kiko. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at nanginginig habang hinawakan ang aking balikat. Anak, kasama mo kami. Nagsakripisyo ka para sa amin. Hinding-hindi ka namin iiwan sa laban na ito. Sa sandaling yon, ang takot ay napalitan ng pagkakaisa. Nang gabing yon, pinirmahan ng daan-daang mangingisda ang formal na petisyon at kasunduan na aming gagamitin laban sa korporasyon bago pa man nila makuha ang huling pahintulot sa pagtatayo ng resort mula sa ahensya ng kalikasan. Ang malamig na hangin sa opisina ng Monteverde Group sa Cebu ay sadyang kabaligtaran ng init ng damdamin ng mga taong naroon. Si Adrian ay nakataupo sa kanyang malaking silya, nakatitig sa screen ng kanyang computer kung saan nakalagay ang litrato ng aming lumang kasal. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa negosyo, ang kanyang dibdib ay biglang kinabahan nang maalala ang huling tingin ko noong gabing itaboy ko siya palayo sa aking buhay. Sir Adrian, may problema po tayo. Ang biglang pasok ng kanyang sekretarya, hingal na hingal habang may hawak na folder. Ang ahensya ng kalikasan ay biglang naglabas ng cease and desist order para sa proyekto ng resort. May nagsumite ng orihinal na apendis ng testamento ng yumaong Doña Victoria, kasama ang petisyon ng buong komunidad ng mga mangingisda sa Cebu. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Agad niyang kinuha ang dokumento at nang makita ang pirma ng kanyang yumaong lola, ang kanyang mukha ay namutla na parang bangkay. Sino ang gumawa nito? Si Gabriela po, sir. Ang nanginginig na tugon ng sekretarya. At kasama niya ang dating abogado ng pamilya na si Ate Alcantara. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay marahas na bumukas at si Doña Victoria, kasama si Yvette, ay pumasok ng may galit sa mukha. Adrian, ano itong naririnig ko? Ang sigaw ng kanyang ina. Hinayaan mo lang ba ang hampas lupang babaeng yon na sirain ang bilyon-bilyong pisong proyekto natin? Si Adrian ay napatayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang galit ay nagsimulang haluan ng isang nakakagulat na pagsisisi. Ang babaeng mininaliit niya at itinaboy sa gitna ng ulan ay hindi lamang basta lumaban. Binuhat nito ang buong katotohanan upang durugin ang kanilang kasinungalingan. Ang gabi bago ang nakatakdang pormal na pagpupulong ng Monteverde Group ay dumaan na may kasamang kakaibang kirot sa aking katawan. Habang nagpapahinga ako sa maliit na kama sa aming bahay sa tabing dagat, ang aking tiyan ay biglang sumakit ng husto. Isang matindi at hindi karaniwang kirot na nagpabasa sa aking damit. 9 na buwan na ako, ngunit ang stress at matinding pagod ng mga nakaraang linggo ang nagtulak upang ako ay maagang mag-labor. Itay! Itay, gisingin ninyo si Mang Kiko! Ang sigaw ko sa gitna ng matinding sakit habang hawak ang aking tiyan at nakakapit sa gilid ng kahoy na pinto. Si Mang Tomas ay nagising sa gulat. Ang kanyang mukha ay namutla sa labis na takot nang makita ang aking kalagayan. Agad kaming dinala ng mga mangingisda, sakay ng kanilang demotor na bangka patungo sa pinakamalapit na ospital sa kabayanan ng Cebu. Habang ang mga alon ng dagat ay sumasalpok ng malakas sa aming sinasakyan na tila ba nakikisabay sa sigaw ng aking paghihirap. Sa kabilang dulo ng syudad, si Adrian ay hindi mapalagay sa kanyang opisina. Habang iniinom ang kanyang kape, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga tauhan ng kanilang pamilya na nagbabantay sa paligid ng aming nayon. Sir Adrian, si Gabriela, dinala po sa ospital sa kabayanan dahil maagang nanganak. Ang balita sa kabilang linya. Napatayo si Adrian. Ang tasa sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya sa sahig. Ang kanyang dibdib ay piniga ng isang matinding kaba at konsensya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan at pagtataksil, ang isiping ang kanyang unang anak ay isinisilang sa gitna ng hirap at panganib ay tumama sa kanyang puso tulad ng 1,000 karayom.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang susi ng kotse at pinaharurot ito patungo sa ospital. Hindi na alintana ang galit ng kanyang ina o ang mga babala ni Yvette. Sometimes, ang maliwanag na ilaw sa delivery room ng ospital sa Cebu ay sumasalamin sa aking mukha habang pilit kong ginagamit ang bawat patak ng aking lakas upang ilabas ang aking anak sa gitna ng matinding sakit. Sa labas ng pinto, habang si Mang Tomas ay nag-aabang ng may nanginginig na mga kamay, si Adrian ay dumating na hingal, ang kanyang suit ay gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Mang Tomas! Nasaan si Gabi? Ang tanong ni Adrian. Ang boses ay basag at nanginginig habang pilit lumalapit sa pintuan. Hinarang siya ng aking ama. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko, Adrian. Kayo ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Kung may mangyari kay Gabi o sa apo ko, hinding-hindi ko kayo patatawarin kailanman. Ngunit sa sandaling yun, ang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang musika ng buhay na nagpawi sa lahat ng sakit at dilim. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor at inihayag na ligtas ang bata at ako. Kasabay nito, ilang kilometro ang layo sa Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa Cebu kung saan ginaganap ang taunang International Tourism and Resort Summit, si Yvette at Doña Victoria ay naghahanda na sa kanilang grand presentation upang ipromote ang bagong resort ng Monteverde. Si Adrian, na nagpasyang talikuran ang kanilang kasinungalingan, ay diretsyong naglakad papasok sa entablado ng summit sa halip na sa ospital, hawak ang mga orihinal na dokumento na ibinigay sa kanya ni Ate Alcantara. Nang magsalita si Yvette sa mikropono at ipakita ang mga render ng resort, umakyat si Adrian sa entablado. Inagaw niya ang mikropono mula rito habang ang libu-libong mamumuhunan at press ay nakatutok sa kanila. Mga Ginoo at Ginoo, patawarin ninyo ako. Ang malakas at matatag na wika ni Adrian sa mikropono, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ang proyektong ito na ipinagmamalaki namin ay nakatayo sa ibabaw ng pagnanakaw, panlilinlang at paglabag sa mga karapatan ng mga mangingisda sa Cebu. Ang apendis ng testamento ng aking lola ay itinago ng aming pamilya upang agawin ang lupaing ito. At ngayong araw na ito, kasabay ng pagsilang ng aking anak, idineklara ko na ang proyektong ito ay opisyal na kanselado. Ang buong bulwagan ay natahimik sa matinding gulat. Si Doña Victoria sa unang hanay ng upuan ay nanlaki ang mga mata at hinimatay sa kinauupuan, habang si Yvette naman ay namutla at napaiyak sa kahihiyan sa harap ng buong media. Ang gulo sa Grand Ballroom ay kumalat na parang apoy sa damuhan nang magkakasunod na kumalat ang balita tungkol sa pag-back out ng Monteverde Group sa bilyon-bilyong pisong proyekto ng resort. Si Doña Victoria ay dinala sa ospital sakay ng ambulan sa dahil sa mataas na presyon ng dugo, habang si Yvette naman ay mabilis na tumakas sa pamamagitan ng service exit upang takasan ang mga mamamahayag na naguunahang kumuha ng pahayag. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Adrian ay hindi na lumingon pa sa kanyang ina o sa mga negosyo. Pagkatapos ng kanyang pag-amin sa entablado, diretsyong nagmaneha si Adrian patungo sa pampublikong ospital kung saan ako kasalukuyang nagpapahinga kasama ang aming bagong silang na sanggol. Nang marahan niyang buksan ang pintuan ng aking silid, nakita niya akong nakaupo sa kama, habang kayakap ang aming munting anghel na mahimbing na natutulog. Si Mang Tomas ay nakatayo sa tabi ng bintana, ang mukha ay seryoso at malamig nang makita ang pagpasok ng kanyang manugang. Gabi! Ang nanginginig na tawag ni Adrian, ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisingi habang dahan-dahang lumalapit. Patawarin mo ako! Alam ko na huli na ang lahat para humingi ng tawad sa mga sakit na ibinigay ko sa iyo at sa iyong ama. Ginawa ko ang tama sa entablado dahil naliwanagan na ako. Nakita ko kung gaano ako naging bulag sa pera at kapangyarihan. Tinitingnan ko siya ng may kalmado, ngunit malamig na mga mata. Walang galit sa aking dibdib, kundi isang malalim na kapayapaan na dulot ng katotohanan. Adrian? Ang mahinuhon kong tugon habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng aking sanggol.
Nagpasalamat ako na nagising ka sa katotohanan para sa kapakanan ng mga mangingisda at ng katarungan. Ngunit ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik natin ang dati. Ang tiwala at ang pagmamahal na sinira mo sa gabing itinaboy mo ako sa ulan ay hinding-hindi na maibabalik pa. Lumuhod si Adrian sa gilid ng aking kama. Umiiyak ng malakas habang hinahawakan ang dulo ng kumot. Ngunit alam naming dalawa na ang bawat desisyon ay may kaakibat na hangganan. Ang aming kwento bilang mag-asawa ay tapos na. Ngunit ang kwento ng katarungan para sa aming anak at sa aming bayan ay doon pa lamang nagsimula. Ang mga sumunod na buwan sa Cebu ay nagdala ng isang payapa at makabuluhang pagbabago sa aming buhay sa tabing dagat. Ang Monteverde Group ay naharap sa sunod-sunod na imbestigasyon ng pamahalaan at mga demanda mula sa mga ahensya ng kalikasan at mamumuhunan. Si Doña Victoria ay napilitang magretiro dahil sa pagbagsak ng kanyang kalusugan, habang si Yvette naman ay tuluyang lumipad pabalik sa ibang bansa upang takasan ang kahihiyan. Si Adrian ay piniling tumira ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa syudad. Tinanggihan ang mana ng kanyang pamilya at nagsimula muli sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang ordinaryong inhinyero sa isang lokal na kumpanya. Madalas siyang dumadalaw sa aming nayon upang makita ang aming anak. Ngunit hindi na siya kailanman umasang magbago pa ang aking pasya. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran ng may pagpapakumbaba. Gamit ang bahagi ng mga legal na bayad at bentahe mula sa kasunduan na napanalunan namin sa tulo ni Oti Alcantara, hindi ko inangkin ang pera para sa aking sarili. Sa halip, itinayo ko ang pamana ng Alon Foundation, isang pondo para sa edukasyon ng mga anak ng mga mangingisda at para sa proteksyon ng mga kababaihan at manggagawang nawalan ng boses at karapatan sa harap ng mga makapangyarihang pamilya. Isang hapon, habang nakatupo ako sa mabuhanging baybayin ng Cebu, karga-karga ang aking sanggol na payapang natutulog habang pinapanood ang pagslubong ng dapit hapon, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang dating kasambahay na hinamak at pinalayas sa gitna ng ulan ay ngayoy nakatayo rito bilang isang ina na nagdala ng katarungan sa kanyang bayan. Hindi ko na kailangan ng apelyido Monteverde upang maging buo. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kalinisan ng konsensya, sa pagmamahal ng pamilya, at sa danggal na hindi kailanman kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso. Ang huling kabanata ng aming kwento ay sumapit sa isang maaliwalas na umaga sa tabing dagat ng Cebu, kung saan ang sikat ng araw ay sumasalamin sa malinaw na tubig ng karagatan na parang mga butil ng ginto. Ang mga manging-isda sa aming nayon ay malayang naglalayag sa kanilang mga bangka. Wala nang pangamba na baka sa pagbalik nila ay wala na silang masisilong na tahanan. Habang naglalakad ako sa baybayin, bit-bit ang aking anak na ngayon ay nagsisimula ng humawak sa aking mga daliri. Natanaw ko ang aking ama na si Mang Tomas na masayang nag-aayos ng lambat kasama ang ilang kabataan. Ang aming munting bahay ay hindi nayari sa sirang kahoy. Ito ay pinaganda at pinalaki mula sa marangal na bunga ng aming paglaban, isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahal na hinding-hindi kailanman mayaalis ng sinuman. Lumingon ako sa dulo ng dalampasigan at natanaw si Adrian mula sa malayo. Nakatayo ng tahimik at nagbibigay galang sa malayo bago dahan-dahang tumalikod upang magpatuloy sa kanyang sariling landas ng pagbabago. Hindi na kami nagkatinginan pa, ngunit sa unang pagkakataon, walang kirot sa aking dibdib, tanging kapayapaan lamang ng isang taong tuluyang napalaya mula sa tanikala ng nakaraan. Niyakap ko nang mahigpit ang aking anak at tumingin sa malawak na simoy ng dagat. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti sa mga mRNA mayayaman, kundi tungkol sa pagtuklas na ang bawat babae, kahit gaano pa man yurakan ng mundo, ay may sariling lakas na bumangon at maging ilaw ng sarili niyang katarungan. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Ngunit ang bawat hampas nito ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng awit ng kalayaan at tagumpay. Mga mahal kong tingya, narito na tayo sa dulo ng ating mahaba at makulay na paglalakbay sa baybayin ng Cebu. Maraming salamat sa bawat sandali ng inyong pag-antabay, sa pagpiga ng luha at pagpapakalma ng inyong mga galit kasama ko. Naalala ko pa si Gabi, noong gabing itaboy siya sa gitna ng ulan,
mangmang sa hinaharap at basang-basa sa luha. Ngunit sa pamamagitan ng katotohanan at ng tapang ng isang ina, pinatunayan niya na ang korona ng isang reyna ay hindi nakasalalay sa apelyido ng asawa, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Ang kwentong ito ay alay sa bawat kababayhang minsan ng minaliit, sa mga asawang pinili pang maging tahimik sa gitna ng karahasan ng yaman, at sa mga inang handang lunukin ang mundo para lamang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nais ko kayong tanungin mga kaibigan. Sa sandaling subukan kayong durugin ng mga taong may kapangyarihan at salapi, saan kayo huhugot ng lakas upang tumindig at ipagtaban ang inyong dangal? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa ating kwento, marahil ay nagpapahinga sa tahimik ninyong tahanan o nagmumuni-muni habang nakatitig sa dilim. Mag-iwan kayo ng inyong damdamin at karanasan sa mga komento? Dito sa ating tahanan, ang inyong mga tinig ay laging may makikinig, at ang bawat sugat ay may kasamang yakap ng pagpapagaling. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maabot pa natin ang iba pang pusong kailangan ng liwanag. Mabuhay kayo mga kaibigan. Naway manatiling buo ang inyong mga paninindigan, malinis ang inyong mga kamay, at payapa ang inyong mga gabi. Paalam, at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.